Pilipinas ang ating oras, 43 minuto makalipas ang alas 10 ng gabi. Flash Report! Flash Report! Mayroon hong nasabat na halos 70 milyong pisong halaga ng high-grade marijuana dyan ho sa Clark International Airport. Alamin natin ang detalye mula kay RH25 Grace Sansano. Grace. Yes, halos aabot sa 70 milyong halaga ng hinihinalang high-grade type of cannabis o mas kilala sa tawag na Kush. Nakumpiska ito ng Bureau of Customs sa Port of Clark sa Clark International Airport kanina. 3 Chinese national naman ang arestado. Kinilala ang 3 Chinese national sa alias na Ang Si, 39 na taong gulang, at isang alias Kim Tan. Ito ay isa pang may alias na Li Cheng Pawang, mga lalaki ito sila. At may gulang sila, etong si Li Cheng na 30 taong gulang. Ayon sa PIDEA Region 3, nakita ang mga illegal na droga sa loob ng 3 maleta. At ito ay mayroong 79 na transparent vacuum-sealed plastic packs ng high-grade dried marijuana. Ayon naman sa Bureau of Customs, ang 3 arestado ay patungo o galing o transit passenger mula sa Bangkok at patungo ng Thailand to Clark at tutungo sana ng Hong Kong. Sa ngayon, nasa kustodiya na ang 3 ng PIDEA Central Luzon para sa tactical investigation habang sasailalim sa PIDEA laboratory test ang mga kumpiska ilalim naman ng forensic examination. Ang inihahanda na rin ang kasong isasampa laban sa 3 Chinese national. Para sa DZRH, ito si RH25, Great Vera Santano, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat RH25 Grace Sansano. Flash Report! Flash Report! Basta't may nangyari, unang maririnig sa kauna-unahan. DZRH Flash Report! Alas 10:46 na ho ng gabi sa iba pa nating mga balita. Patuloy hong binabantayan ng DOST Pag-asa ang low pressure area na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa Weather Bureau, huli itong namataan sa layong 1,595 kilometro mula ho yan sa silangan ng northeastern Mindanao. Sa kasalukuyan, mababa pa ang tsansa na mag-develop ito bilang isang bagyo sa susunod ho na 24 na oras. Sakali naman maging isang ganap na bagyo, tatawagin itong Bagyong Kaloy. Oras na pumasok ito sa loob ng PAR. Una rito, nanawagan naman ng DOST Pag-asa na dapat paghandaan na ng buong bansa, lalo na ho ng pamahalaan ang posibleng matinding epekto ng El Nino. Gayon din ang nalalapit na pagpasok ng dry months o mainit at maalinsangang panahon. Posibleng i-anunsyo na sa susunod na linggo ang pagtatapos ng La Nina at pagsisimula ng ENSO neutral condition o average na temperatura sa ibabaw ng dagat, ulan at hangin. Sa iba pa natin mga balita, nakalipad na mula sa Queen Alia International Airport sa Jordan ang 82 sa 113 Pilipinong turista na stranded matapos ang pag-atake ng Amerika at Israel sa Iran noong nakaraang Sabado. Ayon sa Department of Foreign Affairs, magtutungo sila sa mga transit hub tulad ng Cairo, Dubai, Mumbai at Riyadh kung saan sila sasakay pauwi dito sa Pilipinas. Sa kabuuang 113 Pilipinong na stranded, siniguro naman ng DFA na kasalukuyang nagpapaabot ng tulong ang Embahada ng Pilipinas sa 31 Pilipinong turista na naiwan sa Amman. Dagdag pa ng kagawaran na nanatili silang committed para maiabot sa mga kababayan ng tulong
upang masiguro na ligtas silang makakauwi dito sa Pilipinas mula sa Jordan sa pamamagitan ng Embahada ng Pilipinas sa Amman. Samantala, magpapatupad na ng 4-day work week ang Metropolitan Manila Development Authority simula sa araw ng Lunes. Kaugnay ito ng anunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos bilang bahagi ng energy conservation. Kasunod ng pagsirit ng presyo ng langis dahil sa sigalot sa Middle East. Ayon ho sa MMDA, sa klaw ng 4-day work week ang ilang tauhan ng MMDA New Building dyan ho sa lungsod ng Pasig. Sa ilalim nito, kailangan nilang magtrabaho ng 10 oras kada araw mula yan sa Lunes o tuwing Lunes hanggang Huwebes habang magsisilbi namang rest day ang Biyernes hanggang Linggo. Samantala, itatakda naman aniya sa 24 degrees Celsius ang kanilang mga office air conditioners habang kailangan namang patayin tuwing lunch break ang mga non-essential na mga electrical equipments at mga ilaw. Bukod dito, pansamantala namang sususpendihin ang kanilang shuttle services maliban sa rutang C5 sa Pasig City patungong SM Mega Mall at vice versa. Yan na ho ang mga pinakamalalaking balita para sa oras nito. Ako ang inyong nakasama, ito ang inyong lingkod, Kyle Bulias, ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Oras ho natin 10 minuto bago mag alas 11 ng gabi.